ang bottom line nito is, sa nangyayaring lahat, si Tulfo yung pwedeng makinabang. Ganon. No? Correct. Kung pababagsakin nila si Sara, tatanggalin nila si Sara, si Tulfo ang makikinabang. Hindi ang Dilaw, hindi si Romualdez, hindi si Lenny. Ganon. Ganon ang eksena. So, ibig sabihin, the Duterte brand, kasi si Tulfo is Duterte-esque siya eh. Diba? Yung kanyang, plus anti-China. So, ganun yung kanyang, yun yung kanyang strength. Duterte-esque ang kanyang appearance. Hindi ko sinasabi na pareho talaga siya ni Duterte, pero yung kanyang arrive sa masa ay Duterte. Okay? Ang kanyang panuntunan sa buhay. Okay? Sabi daw, plan B nila yan. So ngayon, kaya tahimik si Tulfo. Kaya nga di ba nagsulat ako na ang best strategy ni Tulfo ay manahimik. Correct. Okay, so basically yun ang kanyang ginagawa. Ngayon, ang tanong is, baka kaya sinasama si Erwin? Yes. Sa lahat ng exercise ng oversight function, no? Ay, girl, sa mga nandyan sa Pilipinas, pinapanawagan ko po sa inyo na gawin nyo po itong raw coconut latte. Ang sarap, girl. Coconut latte? Dahil yung sugar niya coconut? Coconut siya, raw coconut latte. Raw coconut latte? Yung coconut is coconut sugar? Hindi milk. No! Yung milk niya is coconut. Ay, ano yan? Ang tawag dito, maganda yan, kasi super healthy, ano siya, laxative. Yes. So, yun ang gawin nyo, guys. Raw coconut latte. Ang sarap. Diyos ko, dahil nung una ko natikman, parang, shit, ayoko na mag-finger. Ayoko na mag-finger ever. So, anyway, so ito na. So, ngayon, baka kaya sinasama si Erwin. Diba? So, ngayon, kasi nga, kung nakakatanggap ako, katulad ng sinasabi ko, itong survey firm na ito ay, sabi, ginataang coffee. Iba po yung gata. Ang gata po yan ay galing yan sa old coconut. Ano ba? Oo. Raw. Yung kakapiga pa lang. Yung kakang gata. Ayan. Yung piniga pa lang, hindi mo pa niluto. So, ngayon, ang eksena of the day, kaya baka sinasama si Erwin Tulfo parati? Kasi nga, itong survey firm na to, as usual, sinabi ko sa iyo, biological woman, ito ang ginagamit ng mga politiko kung gusto nila ng honesty is the best policy ng kalagayan nila. So malamang, nakakatanggap nito si Martin. Katulad na sinabi ko, ewan ko kung ba't ako pinapadala nito nung may-ari nung survey firm, baka may gusto sa akin. Alam niyo naman, no? Pussy power. Anyway, so ganun ang eksena. Baka kaya parating sinasama si Erwin sa mga oversight. Kasi nga, si Tulfo ang best chance nila. Correct. So basically, they want to rub in the Tulfo vibe with Martin. At para magawa nila yan, kailangan yung mga supporters si Tulfo na hindi iboboto si Sara, dapat yun ang kanilang matarget. Nagigets mo ba? Kasi correct. Kasi ang number 2 choice ng mga Tulfo voters, kung hindi tatalpo si Sara, kung hindi tatalpo si Raffy Tulfo, ay si Sara. So ngayon, ang game plan is dapat ang mga botante ni Raffy Tulfo ay malipat kay Martin Romualdez. That's the game. Sabi daw, baka Tulfo Tamba Romualdez nandun. Sa tingin niyo ba mag-give way si Martin kay Tulfo? 60, sinabi ko nga sa inyo, ang pagiging presidente po, may age limit yan. Hindi age limit according to the Constitution, but age limit according to your
to our longevity in the Planet. Philippines. Oo. Longevity in the Philippines, no? Hindi ka kasi makakasigurado na ma-reach mo ang Enrile levels. Oo. Medyo Okay? exceptional 'yon. Oo. Yes. 65, that's the limit. Okay? That's the biological limit kasi hindi mo alam mangyayari sa'yo after 70. Mhm. Okay? Si Romualdez po ay 65 na sa 2028. Si Raffy Tulfo That's rin, the ganun perfect din. time. That's the Yes, perfect time. si Raffy Tulfo, ano bang age ni Raffy Tulfo? Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo ay, sandali lang, Raffy Tulfo. biological woman, no? So, 1960 siya. So, 2028 minus 1960, 63. 68. 63 years old na. 68 68 siya. Si Raffy Tulfo ay 68 sa 2028. So, that's the ideal time to run for president. Si Romualdez, si Raffy Tulfo. Si Sara wala pang 50. Gets ninyo? Si Sara can run. Still has granting na She has time. Si Sara has time. Si Raffy Tulfo and si Romualdez, walang time. Okay, 2020, it's 2028 for them or nothing. So ngayon, kaso, ang problema, according sa survey na kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honesty is the best policy sa totoong sentimiento ng bayan, hindi po to SWS or whatever, pero ito talagang kinukuha ng mga politiko pag gusto nila ng honesty is the best policy, is karamihan ng botante ni Tulfo, pag hindi siya tatakbo, kay Sara lilipat. Correct. Gets din nyo. So, malaki yung percentage. So, ibig sabihin, the combination of votes of preference of Inday and Raffy amounted to around 60%. Inday and Raffy, 60. Girl, 60. Kung ano yung botante ni Sara. Kung ano yung botante ni Sara. Okay. Nung 2022. Noong Nagigets nyo ba mga friends? Nagigets nyo ngayon kung bakit ganyan na ang galawan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ito ang kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honesty. Actually, combination of their votes, sandali, titingnan ko yung exacto, kung ilan yung lilipat. Okay. Nakakaloka, okay. no? So, ayun na nga, na ano talaga sila, neck to neck talaga sila ni Sara. Kasi nga, sila ang Duterte brand. Gets niyo? Duterte branding. So, ngayon, itong si Raffy, okay, pag nandyan si Sara, hindi siya makakuha ng majority votes. Ganun lang yung eksena. Okay? So ngayon, kaya talaga si Senator Raffy, kaya sabi ko talaga, yun talagang ano niya, no, the art of being on the sideline. So nagbububugan itong Duterte Marcos Romualdez, si Raffy, steady lang. Diba? Kasi nakikita rin niya to, no? Nakikita rin niya itong nakikita ko. So that's as simple as that. Okay. So ngayon, ayun ang eksena. Pero kaya ngayon, ang nangyayari, ginigiba nila si Sara kasi gusto nila na si Sara tumaas ang rejection. Kasi dito kasi sa survey na to, meron nakalagay dito rejection percentage. Ibig sabihin, ilan yung ire-reject ka kung ikaw ang presidential candidate. Ito yung tinitingnan talaga ng mga politiko, yung gaano kataas ang iyong rejection rate. Ngayon, mas mataas ang rejection rate ni Sara kaysa kay Tulfo. Ang rejection rate ni Sara ay 9%, si Tulfo 2%. Gets mo na kung ano nangyayari. So ngayon, kailangan pataasin pa nila yung rejection rate ni Sara. So ngayon, tingnan natin kung si Tulfo is ano ba to? 'Di ba? Pero the thing is rejection meaning pagka yung
kung wala kung hindi nila iboboto si Tulfo, Iba si pa yan. Sara. Iba pa yan. Iba pa Oh, yan. Ibig oo. sabihin ng rejection rate, girl, Okay, yes. Thank you. ibig sabihin ng rejection rate ay ito yung ayaw ka. Ito yung hindi mo masisway. Okay. Ito yung hindi mo Okay. masisway. So, decided na to. Ito decided na to. Ayaw, Not you. oo. Ganon. Not Okay. you, ganyan. Okay. Pag dalawa kayo, Mm-mm. hindi ikaw. Mas mataas kay Sara, Mm-mm. 9%. Kay Tulfo, Oo. 2%. Okay. So, ibig sabihin, So, that's, so, ano ka yan eh? Kasi mag-a-affect kasi yung rejection rate sa kung, sa ano to eh, magre-redown ito sa simulation ng head-to-head. Nagagets mo? So yun yung eksena. Ngayon, kaya sinasabi ko si Lenny ang Joker. Okay? Actually, wala lang ang Marcos eh. Kasi nandito si Romualdez. Si Romualdez, can you imagine? Ang baba niya, girl. As in, ang baba. like, As in, gano'n sobrang kababa? baba. 1%? Ayan. Girl, wala na nga siyang 1%. 0.5% Sa lahat na lang si Martin. Alam mo, mas mataas pa ang botante ni Others. Risa, 1%. Ay, taray ni Ateng Risa. Actually, yung others, mas mataas pa kay Martin. Kasi yung others, none of the above, 4%. So, hindi, ang ibig sabihin po namin na si Lenny ay joker. Si Lenny, kung sino ang kanyang susuportahan at i-endorso sa 2020. Yun ang mananalo. Well, oo, nagigets niyo? Kasi nga, itong kay Sara, saka kung mag-head to head si Rafi, saka si Sara, ha? Diba? Mama Lenny, mind you, has a very, very solid following. Sabihin na natin na she toast like maybe 10 million votes with her. Diba? Sabihin na natin 10 million. Diba? That's gonna make a huge difference sa neck-to-neck na labanan na ano. Yes. Yes, ganun ang eksena. Halimbawa ito. Mataas kasi ang pagiging rank number 2 ngayon ni. Halimbawa, across the board, mataas ang pagiging second preferred candidate ni Tulfo kung hindi tumakbo yung kanilang first choice. Nagigets mo? So ngayon, talagang, kaya nga, yung rejection rate yung tinitingnan dito. So ngayon, ang nangyayari, ginigiba nga si Sara para tumaas yung rejection rate niya. Ang tawag dito, isa doon sa dine-demonstrate nito, yung how serious they are in building their strategy. Makikita mo na they are very, kasi all in sila kay Inday. Bakit sila all in kay Inday? Kasi pagka natumba mo si Inday, Rafi Tulfo, without doing any remember may mga cases si Rafi Tulfo that may cause disqualification. Pero ngayon hindi siya pinapaingay. Hindi pa siya hindi pa siya kasi kasi wala pa siyang hindi pa siya tahimik siya. Okay. Parang Mark Villar, tahimik lang, 'di ba? Yes. Ngayon, ang nangyayari kasi ngayon dito, kasi itong sinasabi kasi dito, maganda kasi sa survey dito, ilan dito yung solid sa'yo. Gets mo? Ngayon, kung si Rafi sa si Sara, meron silang solid at malapit yung mga solid supporters nila at pantay. Gets mo? So ngayon, magkakaanuhan dito doon sa swing voters na tinatawag. Nagigets mo? Swing voters from the other candidates. So ngayon, si Lenny kasi, ang solid niya dito, ang maganda kasi kay Sara, ito ang maganda kasi kay Sara, ano ba yung SLB? What is SLB? Ang Mindanao kasi solid. Solid Duterte. Okay. Solid Duterte. Pero, NCL, ano yung SLB? Luzon Balance. Luzon Balance yan, no? SLB. South Luzon?
Oo, parang South Luzon Balance ata yung Uh-huh. SLB. Okay. Mhm. Diyan malakas si Baka, Tulfo. baka, yung any part of South Luzon except Metro Manila, yun ba yun? Yun yata yun eh. Oo. South Luzon Balance, SLB. oo. Mhm. Southern Luzon Balance, parang ganyan ang SLB. Mhm. So diyan malakas si Tulfo. Gets mo? So Mhm. pero pagdating ng Visayas ng Mindanao, solid. Solid. Mhm. Solid Duterte. Ang Mhm. Mhm. Visayas, medyo nag-aano pa sila dyan. Saka NCL, Mhm. NCL ata is Northern Kemerut Luzon. Ah, okay. Gets mo? Aha. So ngayon, ang eksena dito kasi ay um, kasi nandito si Padilla eh. So kung wala si Moreno, Marcos, and Padilla, Padilla Robin. oo, Moreno, Marcos, Mhm. Padilla, kay Sara Aha. lilipat. Kaya nga ang ano dito is, Ah. kanino lilipat yung Lenny kung hindi siya tatakbo? Kaya Mhm. si Lenny ang, si Lenny ang ano, Ang Joker. ang joker. Gets Oo. mo? Si So Lenny ang ngayon, Joker, siya ang barya sa wallet na hindi tinatanggal. oo, ngayon, Angate. either, Mm. oo, ngayon, ang tanong kay Senator Raffy, tatakbo ba siya? Kasi pag tumakbo siya, given these figures, mananalo siya. Mhm. May Yan ang chance na manalo eksena. siya. Mhm. May chance na manalo siya, pero para manalo siya, dapat sustain ang pangwasak Mhm. sa Duterte.